So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na isa sa mga ugali ni Marcoleta ay yung manlinlang. Ang nakakatawa nga po dito kahapon, merong Senate hearing sa budget para po sa DPWH at sinubukan pong linlangin at bulahin ni Marcoleta itong si Vince Dizon. Sabi nga po ni Marcoleta, kung may magagawa lang sana kami para matulungan ka, gagawin talaga namin. Oh, that's fucking bullshit. In the first place, mga kababayan, alam naman po natin na si Marcoleta po yung isa sa pinaka ng gugulo dyan po sa Senado regarding nga po sa investigasyon sa Blue Ribbon Hearing Committee. No? Dyan po sa flood control. So, pakita ko sa inyo no, yung gusto kong sabihin dito. So, ito, nabalita to kanina sa Daily Tribune. O, sabi dito, stress na ang bigote. Oh, Diyos ko. Senator Rondante Marcoleta jokes with DPWH Secretary Vince Dizon during Monday's 2026 budget hearing. So alam naman po natin mga kababayan no, na every year nakakaroon po talaga ng budget hearing for the next year budget. So kanina nga po ang sumalang kanina si Vince Dizon. Okay? Isang buwan ka pa lang pinsan. So magpinsan daw sila. Diba, self-proclaim na pinsan, di ba? Pero yung bigote mo, namumuti na. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months, ako'y nalulungkot sa'yo? Di ba? Bulero talaga to. So, para mas maganda, no? May video dito. No? Just bear with me, just bear with me. May maganda akong gustong ipaliwanag dito eh. So, tinan nyo to. Baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito eh. Dizon ako eh, sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon din siya. Kaya kung magtawag kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. Di ba? Concern daw, di ba? So, continue natin. Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa naniniwala saka gusto mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko. Wala ako sa iyo. Pumututulungan. Ano ba sabi niya? Manilin lang talaga to. May tayo, meron tayong reference kung bakit ko sinabing manilin lang talaga si Marcoleta. Continue pa natin. Kutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman ang ating chairman ay isa sa mga maasahan natin kung pag-uusapan ay yung paglilinis ng departamento. Di ba? Kung matutulungan ka lang sana namin sa higit ng kaya namin, gagawin namin. In the first place, mga kababayan, di ba? Alam naman po natin, no, na meron po talagang kakayahan ang mga senador, no, kahit po si Marcoleta, na tulungan po yung DPWH para po linisin yung ahensya. Pero in the first place, ano pong ginawa ni Marcoleta? Nang gulo. Imbis po na makatulong, ang ginawa niya nang gulo. Alam niya naman to, di ba? Yung ginawa niya dito. Ito. Bakit ako sa inyo? So, ito, nalala nyo to? Orly Gutesa, a resource person brought by Senator Marcoleta, said he used to deliver kickback money to then House Speaker Martin Romualdez and ako Bicol Party List Zaltico. So ngayon, alam nyo mga ka-Streetwise, no? Basang-basa na po talaga natin ang gusto po mangyari ni Marcoleta in the first place. So, nagbitbit po siya ng isang peke, walang ya at sinungaling na testigo nang walang abiso dun po sa chairman ng committee na si Ping Lacson. Ano bang gusto ni Marcoleta? Lituhin po yung investigasyon. Alam niyo yung point ko dito. Sa dinami-dami na po nang nanira po kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon pa rin po, wala pa rin pong malakas na ebidensya laban sa kanya. At ako po, base po sa mga kinikilos nga po ni Marcoleta, pinipilit po talaga nila na idawit si Martin Romualdez dyan po sa flood control scandal para po ang next move na po nila dito, i-connecta po kay Presidente Bongbong Marcos. So alam nyo ba, nakita ninyo ngayon suspected po ngayon si Marcoleta na siya po yung sumulat ng script ni Gutesa.
Alam niyo yung script ni Gutesa, kung anong sinabi doon? Siya daw po nag-deliver sa bahay ni Martin. Doon daw po sa Malacanang Village. So malapit na si Presidente. Oh, yung sinasabi ni Marcoleta kanina, dyan po sa video, na kung meron sana kami matutulong na masigit pa gagawin namin, in the first place, may kakayahan ka. Pero ang ginawa mo, nanggulo ka lang. Tapos yan, ang kapal ng mukha mo. Tandaan mo, ang kapal ng mukha mo. No, para bolahin na naman dyan si Vince Dizon. No, kung may magagawa lang sana kami masigit pa, ginawa pa namin. Meron kang ginawa, nanggulo ka lalo. Di ba? O tayong mga kababayan, sinasabi naman po natin paulit-ulit, no? Na kung si dating speaker Martin Romualdez dawit po dyan at may ebidensya po dyan, babatikusin din po natin. Sa ngayon, wala pa rin po eh. Di ba? Mabahabaw. Sinong ebidensya po ng na nagsasangkot kay Martin Romualdez? Si Gutesa. Oh, alam nyo, para po matumbok nila, no? Ako naniniwala akong ganito eh. Para matumbok po nila na maturo si Martin, huliin nyo sa saldi ko. Baka sakaling ituro. Yun, posible yun. Baka, di ba? Ibang usapan yun. Tingnan natin kung ano magiging narrative doon, di ba? Oh. So, by the way, alam naman po natin, no? Tingnan nyo to, ha? So, syempre, tingnan nyo kung paano manlin lang itong si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, no? Marcoleta denies ties to Gutesa. O, sabi ko sa inyo eh. O, Orly Gutesa, former security consultant of Ako Bicol Party List, Representative Saldico, kung sa akin na yan. So, ngayon, ito yung nakalagay dito. So, syempre, tingnan nyo kung paano siya manlin lang. Kayo ba naniniwala ba kayo na si Marcoleta ay walang ties, walang kasunduan kay Gutesa bago siya humarap sa Senado? Siya nagdala doon kay Gutesa sa Senado. Tapos sasabihin ni Marcoleta, kung may matutulong lang sana kami, ginawa na namin. Ano itong ginawa mo? O ikaw nagdala, tapos sasabihin mo, hindi ikaw yung wala kang ties dito kay Gutesa. Ikaw nagdala kay Gutesa, tapos sasabihin mo, wala kang kinalaman. Tanga-tanga. Akala kasi ni Marcoleta lahat ng tao nakikinig sa kanya bobo eh. Dapat yung pinapa-ethics din to si Marcoleta. Sumusobrang ng katangahan nito eh. So ngayon, tingnan nyo to. Ginong Pangulo. Ito sabi niya, wala daw po siyang ties kay Gutesa. Pero kung makapagsalita siya, tingnan mo kung paano siya magsalita. Ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Di ba? Tingnan niyo kung anong klaseng kabobohan to, Marcoleta. Mas matapang, mas credible, tapos yan hindi na makita. Ang dada talaga sila doon po na to. Actually, nakalimutan ko na nga ito si Marcoleta kasi nananahimik eh. Bigla ko nakita yung video niya kanina na pati si Vince Dizon, binobola niya. By the way, hindi nyo nga natin. And bukod nga po dyan sa panilin lang nga po ni Marcoleta kay Gutesa na yan. Ito pa yung malupit. No? Ito, conflict of interest. No? Marcoleta wife sits on board of insurers stronghold milestone guarantee favored by Diskaya contractors in flood control scam. Ito malupit din ito eh. 'Di ba? Tandaan po natin na pinipilit po talaga ni Marcoleta na ang mga Diskaya po maging state witness, no? In the first place. Pero malabo po talaga mangyari 'yon kung ang mga Diskaya po ang isa sa pinakamalaking nakakuha po ng mga flood control projects na maanomalya. Malabo talaga mangyari 'yun. Malabo 'yun, Marcoleta. Alam niyo nakakatawa pa dito, no? Noong unang paghaharap nga po ni Diskaya diyan nga po sa Blue Ribbon Committee nung si Marcoleta pa yung chairman, tinuro niya si Martin. Kasama naman si Martin, open book daw 'yan. Kasi eventually babawiin na naman ng mga Diskaya. So, ayun ang point. Tapos malalaman ngayon natin
na ito palang asawa pala ni Marcoleta, director pala ng Stronghold. Ng Stronghold po, siya po ang nagbibigay po ng insurance sa mga diskaya, sa mga project. So, kada project po pala kasi may insurance para po makapasa. So, Stronghold po yun. At nandun po yung asawa ni Marcoleta. Labo, di ba? Di ba? Manilin lang talaga to no? Sige, tuloy mo lang yan. Lang problema yan. So, ngayon, marami nagtatanong kasi sa akin. Takero, hindi ka ba nagdududa? Na si Martin Romualdez biglang nagkasakit? Di ba? Biglang nagkasakit? Kung kailan siya makakaroon ng hearing. Kasi ito, tingnan nyo to, Ito may sigit ko lang, para mapag-usapan din po natin. So, sabi dito, Romualdez asked ICI to postpone October 22 hearing due to medical procedure. So, natanong ko kasi yung mga kakilala natin, na kung anong medical procedure to. Wala naman sila masagot sa akin. Well, ito yung point natin dito, Hindi po natin may iwasan na yung mga tao po magduda dito. Kasi nga po, bakit naman po kasi kung kailan makakaroon ng hearing, bigla naman siyang pinapostpone. Diba? Di natin may iwasan yung mga tao mag-isip dito. Pero, sa akin lang po, hintayin po natin yung matapos yung postponement. Ang importante dito, pinospone lang, hindi naman po kinancel. So, tingnan natin, baka nangangailangan naman talaga ng tao. Baka nangangailangan talaga yung mama ng medical procedure na yan. Tsaka, syempre, medical procedure yan, rights of privacy po ng isang tao yan. Na itago kung ano man yung kasakit na meron siya. Karapatan po ng tao yan. Oo. So, ngayon, kung madidelete po ito ng 2 linggo o 3 linggo, di ba? Basta importante matuloy. Matuloy po talaga yung investigation po kay Martin. At in the first place, mga kababayan, pinospone naman, hindi naman kinancel. So, ibig sabihin nun, hindi niya tataguan. So, yun lang po yun. Pag tinaguan niya, hindi awayin natin si Martin. Di ba? So, sinabi niya naman po yun, Martin Romualdez says nothing to hide before ICI. Sinabi niya naman po yun, di ba? So, ayun lang, kaya ko lang po kasi nasisingit itong si Marcoleta, itong si Martin Romualdez na to. Para malinaw lang, kaya ko kasi nababagit itong si Martin Romualdez. Kasi yung panggugulo po ni Marcoleta, tinuturo niya po talaga si Martin para po i-connect kay presidente. Tingnan niyo, sino ba yung nag-implicate kay Martin Romualdez? Di ba yung mga diskaya na tropa ni Marcoleta at saka si Gutesa na bit-bit ni Marcoleta. So ayun po talaga intention talaga ni Marcoleta, gumawa ng mga gawa-gawang ebidensya para isangkot si Martin and then iko-connect sa presidente. Bastos po 'yan, oo. Itong mga tao po na to, nagiging senador po sila para po sa mga Duterte, hindi po para sa taong bayan. Ewan ko, ba't binoto ninyo Oh, parang si Pambari 4. Governor ng Cebu pero ang lumalabas parang governor talaga ng mga DDS. Yak. Di ba? Oh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa panibagong panlilinlang na naman po ni Marcoleta dyan po sa Senate hearing ng budget, nakaharap pa si Vince Dizon. So, kayo ba, naniniwala ba kayo? Di ba? Pinakita ko naman kayo ng ebidensya. So, kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa panlilin lang ni Marcoleta? Na kung meron daw siyang magagawa na mas malaki pa, nagawa niya na sana. Di ba? Binudol niya nga tayo. Hindi mabinudol. Nilinlang niya nga tayo So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.